Daily horoscope, April 27, 2025 para kay Gemini. Gemini, the card said here, kailangan daw i-grab mo yung mga opportunity yung paparating sa'yo. Kung you feel something na hindi mo nasasakatuparan dahil may mga bagay kang inuuna or may mga bagay kang pinagtutuunan ng pansin, sa ngayon, alam mo daw dapat yung kailangan na priority mo. This card showing kasi, ipag-grab yung opportunity, yung mga alam mong ikakaunlad mo. Baka kasi natutuon ka sa ibang tao or natutuon ka sa mga sitwasyon na hindi naman nakakapag-grow ng sarili mo. Sabi dito, wishes come true ka. So, ibig sabihin, kapag ginawa mo yung isang bagay na alam mong ikaka-enhance mo, magbubunga ng maganda. So, wag mong palagpasin yung mga opportunity na ikaka-grow mo. Sinasabi rin dito sa cards na mag-focus muna sa sarili bago sa ibang tao. Kung ikaw ang isang Gemini na gusto maghanap ng work or something like na ikakaganda ng iyong career, i-grab mo ito sa araw na ito. Punta tayo kay Capricorn. Capricorn. Okay, the card said here may mga desisyon tayo na gagawin sa ating buhay na kailangan pag-focusan natin at kailangan nating i-validate yung mga gawa ng mga tao sa paligid sa atin, no? Nakikita ko dito yung pagkakaroon ng isang desisyon or yung the fool. Meron din ako nakikita dito na mga maling gawa sa'yo, especially ng mga partner mo, you need to, parang i-identify kung ang saan talaga nanggagaling yung magiging problema ninyong dalawa. Kasi nakikita ko dito sa cards na minsan kailangan mo mag-set ng boundaries at alamin talaga kung ano yung mga nangyayari dun sa paligid mo bago ka magdesisyon. Baka kasi nagdidesisyon ka ng gumagawa ka ng isang paraan na mas ikagugulo or sabihin man natin na hindi magiging accurate yung solusyon na naiisip mo. Pag-focusan mo muna yung sarili mo, pakinggan mo yung damdamin mo at yung instinct mo. Kasi nakikita ko dito sa cards na kailangan maging matalas ka, lalo na sa mga nakapaligid sa'yo. Punta tayo kay Leo. Leo, the world ito, nakikita ko dito sa cards na may mga paparating na blessing sa'yo. Pero nakikita ko dito, you need to be careful, lalo na kung saan mo dadalhin yung pera or sabihin natin yung finances mo. O kung ano yung mga meron ka, no? Yung time mo, yung value mo, yung effort mo, you need to be sure na ma-appreciate ka, Leo, or magbubunga ng maganda, or deserve ng mga tao sa paligid mo yung pakakawalan mong energy, pakakawalan mong pera, or something like na ibibigay mo sa taong nakapaligid sa'yo. May mga betrayal card ka, so mag-ingat ka, lalo na pagdating sa finances, kasi nakikita ko nakadugtong ito sa finances mo at sa relationship. So, maaari kasi na may mangungutang sa'yo or may lalapit sa'yo na hindi maibabalik yung effort mo o yung mga magagandang gagawin mo sa ibang tao. Scorpio, the card said here, wala ka daw dapat panghinayangan dun sa mga effort na ibinibigay mo. Although nakikita ko dito na may mga disconnection sa mga tao, lalo na sa mga taong malapit sa'yo. May mga tao kasi na hindi makikita yung value mo, no? Pero hindi ito sapat na dahilan para magkaroon ka ng yung parang panghinayangan mo yung kabutihan. Ang isipin mo na lang, at least ikaw ginawa mo yung part mo at ginawa mo yung makakabuti dun sa taong malapit sa iyo, no? Wala daw tayong dapat pagsisihan kahit na nagne-negative sa iyo yung mga tao. Isipin mo na lang na good karma. Parang good things will have good karma. Kanyan. No, kasi nakikita ko dito yung mga dahil sa pagkakaroon mo masyadong mapagbigay, yung may mga taong naguguluhan at hindi ka maunawaan. Kahit good intentions ka, nagiging bad para sa kanila. Pero hayaan mo na lang kasi yun nga, good deed, merong mga good karma. Virgo,
Virgo, pagdating sa finances, magiging maganda daw yung flow. Kaya kung ikaw yung isang Virgo naghahanap ng trabaho, this is the right time for you, no? Sabi dito sa cards, ipaglaban daw yung mga dapat gawin pagdating sa iyong career. So, mag-focus ka sa career mo, but then this card showing kasi na mag-ingat din kung paano mo ilalagay ang iyong mga salapi or kung ano yung resources mo. Mag-ingat ka kasi may mga tao na hindi naman daw dapat paglaanan ng panahon, paglaanan ng pera o paglaanan ng effort mo. So, be mindful kung saan mo ilalagay yung resources mo. Anyway, nakikita ko dito na maganda naman ang flow ng iyong finances sa araw na ito. Punta tayo kay Cancer. Cancer, the card said here injustice. So, nakikita ko dito na may mga taong hindi genuinely happy for you. So, kung ano man ang mga good news para sa'yo, wag mo nang hayaan na makarating pa sa ibang tao. Hayaan mo na lang yung success mo ang makita nila. Kasi nakikita ko dito, may mga palihim na naghihinanakit. So, parang parang may nakikita kasi ako dito ng mga nagbe-betray sa'yo. May mga betrayal card ka, may mga hindi masaya dun sa mga achievement na nakukuha mo. But then, nakikita ko malapit ito sa'yo. So, hindi lahat ng taong nakapaligid sa'yo, Cancer, ay totoong kaibigan mo. So, kung nakikita mo dyan na okay lang masabi mo sa kanila yung happiness mo, yung mga achievement mo, well, hindi ganun yung tingin nila sa'yo. Okay? Hindi ganun yung tingin nila sa'yo as a friend. So, kailangan maghinay-hinay ka ng mga bibitawan mong kwento, mga salita, kasi nakikita ko dito, mapapasama yung kwento mo or mapapasama ka sa ibang tao. Punta tayo kay Taurus. Taurus, the card said here, okay, kung meron daw mga moment na, kunyari, may problema ka sa pera or something like na hindi naging maayos ang finances mo ng mga nakaraan, this time daw, nakikita ko, wag ka daw mag-alinlangan dun sa mga pamamaraan mo o way mo para masolusyonan yung mga problema mo pagdating sa finances. I-grab mo yung mga opportunity, kung may mga bagay kang iniisip para ikaalwal mo or like maghahanap ka ng trabaho, mabubukas ka ng business or something like na gagawa ka ng way regarding sa finances mo, huwag kang mag-alinlangan. Sabi dito sa cards, patuloy mo lang daw gawin or progress mo. Kung may mga bagay kang gustong puntahan, mga lugar pala na gusto kang puntahan at gawin doon, ituloy mo lang ito kasi magbubunga daw ito ng maganda, Taurus, no? Sabi dito, focus lang sa goal, focus dun sa mga dapat mong gawin at magsasucess daw ito. Punta tayo kay Sagittarius. Sagittarius, strength or katatagan. May mga tao man daw na nagpalungkot sa'yo. May mga tao daw na nanira sa'yo or something lang na betray ka. May mga taong hindi umayon sa'yo. Sabi dito, may mga taong sinukuan ka, nasaktan ka. Although nakita ko dito nagiging matatag si Sagittarius, pero alam ko lang dito yung mga betrayal, yung mga heartbreaks mo. Sabi dito, katatagan o strength ang nananatili sa'yo. No, nakikita ko dito nag-struggle si Sagittarius ngayon kasi minsan yung mga taong pinagkakatiwalaan natin or yung mga unexpected natin na gagawa sa atin ng mali, yung pa yung talagang gumagawa, alam mo yun? But this card showing na you need to face or harapin kung ano yung problema na nandyan sa'yo. At nakikita ko dito na mapagtatagumpayan mo naman to. No? Huwag ka mawalan ng pag-asa, masusolusyonan yung problema na kinakaharap mo at you need to have boundaries lalo na sa mga taong inaakala mong kaibigan mo or inaakala mong nandyan para sa'yo. Punta tayo kay Aries. Aries, the card said here, matatapos daw yung conflict o pagbibigaya. Matatapos daw yung mga conflict or yung mga problem na kinakaharap mo, yung mga
yung mga awayan or yung mga problema na kinakaharap mo kung magbibigay ka daw ng boundaries. Minsan kasi Aris, sa sobrang pang-uunawa natin dun sa mga taong hindi makaunawa sa atin, lalo nila tayo misunderstood or lalo silang dumedepende sa atin. No? Nakikita ko dito sa cards na minsan may mga bagay daw na dapat nasukuan na. Minsan may mga bagay na kailangan bigyan mo ng boundaries. Minsan hindi kailangan na lagi silang nakadepende sa'yo. Kailangan mo rin silang turuan kung paano silang sasagwan ng sarili nila, kung paano silang kikilos para sa kanila, or para ma-realize nila na hanggang dito na lang, or ito yung dapat. Alam mo yon, iparamdam mo sa kanila, turuan mo sila makita yung tama in the way na magkakaroon ka ng distance sa kanila. Kasi nakikita ko dito, nagiging makamundo na sila sa pagiging palaasa sa'yo, or something na lagi ka na lang napipinpoint, or something like na lagi na lang na ikaw yung mali kahit good intention ka. So, you need to be careful, Aries. Kailangan magkaroon ka ng boundaries or limitation sa pagtulong mo, or dun sa mga sa problemang kinakaharap mo. Lagyan mo ng lagyan mo ng bound yung sarili mo, na bigyan mo ng hangganan kung hanggang saan ka lang pwedeng sumakop dun sa ibang tao, or kumbaga mag-interact dun sa ibang tao. Kasi napapasama ka, Aries. Yun yung nakikita ko dito sa araw na to. Punta tayo kay Aquarius. Aquarius, sinasabi dito sa cards na wag ka daw ma-confuse. No, wag ka daw maguluhan. Kung nakikita ko dito, kung confused ka, lumayo o gumawa ng pamamaraan, or sabihin man natin baka may mga bagong offer ngayon kay Aquarius, pero sabi dito sa cards, wag mo daw i-grab yung opportunity na yun. Wala ka daw dapat pang hinayangan sa ngayon, wala ka daw dapat solusyonan o gawin. Kasi nakikita ko, kung as long as okay ka naman sa status mo ngayon, kung as long as nabibigyan mo o nagagawan mo ng pamamaraan yung pang-araw-araw, sabi dito, hindi mo kailangan lumayo, hindi mo na kailangan yung mga opportunity na magbibigay sa iyo, yung focus na mas mag-enhance to. Kasi baka bitawan mo yung isa, o bumitaw ka sa ngayon sa isang bagay o sa trabaho mo or something like na sa isang tao, tapos pagpunta mo doon, hindi pala mag-work. So you need to be careful, no? Mag-ingat sa mga paparating ngayon, at saka huwag masyadong magtitiwala sa mga stranger or sa mga bagong kakilala, Aquarius. Punta tayo kay Libra. Libra, the card said here, you need to balance. Kailangan mo daw i-balance. Sabi dito sa cards, kailangan daw magkaroon ka ng new beginning. Kasi nakikita ko dito na nawawala ng pagbabalanse pagdating sa relationship. Sabi dito, hindi na daw kailangan palaking palibra yung mga issue at iwasan daw yung mga makamundong gawain. Sabi dito sa card, wag ka muna mag-focus sa mga party, sa mga something like na cellphone or something like na makamundo. Mag-focus ka muna kung paano aayusin yung isang relasyon or yung connection mo with other people na nagkakaroon ng stranger or nagkakaroon ng disconnections. Kasi nakikita ko, kung hindi mo binibigyan ito ng pansin sa ngayon, magiging malaking problema mo to soon. Pupunta tayo kay Pisces. Pisces, dahang nakikita ko dito, you need to do some actions, Pisces. Sabi dito, kung ikaw yung isang tao na nawawala ng kilos o paggawa sa isang koneksyon o sa isang tao, this is the right time for you to do something. This is the right time for you para gumawa ng aksyon. This is the right time for you para wag kang mag-hesitant or wag kang manghinayang. Kung ikaw ang isang Pisces na gusto mong mag-travel, mag-apply ng trabaho, this is the right time for you to do some actions nga. No? Huwag ka daw ma-stagnant sa isang sitwasyon, lalo na kung ikaw ang isang Pisces na kailangan ng like maghanap ng trabaho or magkaroon ng communication with other people. Kasi sabi dito, magbubunga ito ng maganda sa iyo kapag gumawa ka ng pamamaraan sa araw na ito.
At ito po ang aking daily horoscope. Salamat po sa mga sumusubaybay, sa nanatili na nakikinig sa aking guidance. Paalala po, ito ay gabay lamang sa araw-araw.